Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang papayagan na mailibing na rin sa libingan ng mga bayani ang mga yumaong atletang Pinoy. Ito raw ay dahil sa mga karangalang ibinibigay ng mga atleta sa pagrepresenta ng ating bansa. Ang iba pang detalye tinutukan ni Rose Babiera. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na magpapahintulot na ilibing sa libingan ng mga bayani ang mga atletang Pinoy. Sa ginanap na plenary session, 176 na kongresista ang bumoto para aprobahan ang House Bill 11229 o ang Commemoration of Filipino Sports Heroes Act. Sa ilalim ng panukala na inakda ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, kikilalanin bilang sports heroes ang mga atletang lubos na nagpakita ng galing sa kanilang larangan at inirepresenta ang ating bansa. Sino mang Pinoy na atleta, professional man o amateur, na nanalo ng kahit anong medalya sa Olympics, Paralympics o alinmang World Championship ay ituturing na sports hero sa kanilang pagpanaw. Maaari silang humimlay sa libingan ng mga bayani bilang pagkilala sa ibinuhos nilang dedikasyon at sakripisyo para makapagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napabilang naman sa listahan ng Best Instant Noodles 2025 ng New York Times ang isang brand ng pansit canton na paboritong gawing merienda at go-to food ng mga Pinoy. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Pasok ang isa sa paboritong go-to food ng mga Pinoy, ang lokal na pansit canton sa listahan ng prestiyosong Best Instant Noodles 2025 ng The New York Times. Sa isang artikulo noong January 2025, inilathala ng American publication na Wirecutter section, ang Lucky Me Pansit Canton Calamansi flavor ay kabilang sa isa sa mga nag-stand out sa citrusy ramen category. Kasunod nito ang popular na Thai brand na Mama Shrimp Tom Yum Noodles. Ayon kay Marilyn Ong, supervising editor ng New York Times, ang Lucky Me Pansit Canton Calamansi ang pinakamabilis na naubos sa mga tinikman nila. Inilarawan din sa artikulo ang Lucky Me Pansit Canton Calamansi bilang bright and citrusy plus honey and comforting all at once. Kasama ring pinuri ang kakaibang timple ng dry seasoning, soy sauce at oil packets na nagbigay ng light soy at sariwang citrus flavor dito. Bukod pa sa mas manipis at mas curly ito kaysa sa mga karaniwang instant noodles, kaya't nagkaroon ito ng fluffy na pakiramdam. Ayon pa kay Ong, binuo ang listahan sa pagtatanong sa isang panel of experts na binubuo ng mga may akda ng cookbook, reviewers at maging mga may-ari ng ramen shop. Isa ang pansit canton sa mga paboritong merienda, maging almusal ng mga Pinoy na makikitang ginagawan pa nga ng iba't ibang variety ng luto gamit ito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinusulong sa Kamara ngayon ang panukalang pagpapalawig ng maternity care package sa mga mahihirap na buntis. Sa ilalim nito, aatasan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na sagutin ang lahat ng mga gastusin ng mga manganganak na miyembro nito. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja.
Gumugulong sa Kamara ang usapin patungkol sa panukalang pagpapalawig ng maternity care package sa mga indigent o mahihirap na buntis. Sa naturang panukala, aatasan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na sagutin ang lahat ng mga gastos ng mga mahihirap na buntis at magbenepisyo rin sa no balance billing policy ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa inihain ni Representative Jose Teves Jr. na House Bill 11414 o Expanded Maternity Care Package for Indigents and Financially Incapacitated Act, sasagutin ng PhilHealth ang gastos pagdating sa prenatal care, normal delivery man o cesarean section at newborn care. Sa ngayon, nasa 6,000 pesos hanggang 20,000 pesos lamang ang halagang sinasagot ng PhilHealth para sa mga manganganak na miyembro nito. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inaprobahan na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng sibuyas upang matiyak ang sapat na supply nito at hindi na muling maranasan ng malakihang pagsipa sa presyo ng sibuyas. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Aprobado na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng 4,000 metric tons ng sibuyas para maiwasan ng malakihang taas presyo nito katulad ng naranasan noong 2022. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 3,000 metrikong tonelada ng pulang sibuyas habang 1,000 metrikong tonelada naman ng puting sibuyas ang nakatakdang angkatin na inaasang darating sa loob ng 2 linggo. Binigyang diin ng kalihim na layo ng pag-aangkat ay para matiyak na mayroong sapat na buffer stocks ng sibuyas ang bansa habang hinihintay ang susunod na anihan. Sa datos ng Bureau of Plant Industry, ang buffer stock ng pulang sibuyas ay umabot sa 8,500 metric tons, habang ang mga stock ng puting sibuyas ay nasa 1,628 metric tons sa kalagitnaan ng Enero. Magugunitang noong 2022 ay umabot sa record high na 700 pesos kada kilo ang retail prices ng mga sibuyas dahil sa kakulangan sa supply na pinalala ng mga naantalang import. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Plano ng Department of Transportation o DOTR na matapos ang pagpapagawa ng mga elevated walkway sa Metro Manila pagsapit ng taong 2027. Layunin nito na mapabuti ang pedestrian mobility at mabawasan ang mga disgrasya mula sa mga taong naglalakad sa kalsada. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nais ng Department of Transportation o DOTR na matapos ang pagpapagawa ng mga elevated walkway sa Metro Manila pagsapit ng taong 2027. Ito ay tatawagin bilang Greenways Project na layong maisaayos ang paggamit ng mga pedestrian lane at maiwasan ang disgrasya mula sa mga taong naglalakad sa kalsada. Ayon kay DOTR Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega, target ng kagawaran na maglagay ng naturang walkway sa kahabaan ng EDSA, kabilang ang Balintawak, Cubao, Guadalupe at Taft. Samantala, nais din ng kagawaran na makatulong ang naturang proyekto na maibsan ang lumalalang trapiko sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga pedestrian stoppage at intersection. Giit pa ni Ortega, gayon din ang layuning magbigay ng mas ligtas na daanan para sa mga pedestrian na nagkokonekta sa mga transport hub at iba pang gusali na hindi na kinakailangan dumaan pa sa gitna ng kalsada. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, upang mas mapabuti naman ang pagtugon sa mga apektadong pamilya tuwing mayroong kalamidad, naglunsad ng emergency response vehicles ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kung ano-ano ang hatid na serbisyo nito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Handa nang ipamahagi sa mga field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga bagong labas nitong mobile kitchens para sa mas improved na kapasidad ng ahensya sa pagbibigay tulong sa mga maapektuhan ng kalamidad. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang paglulunsad ng mga emergency response vehicles. Kabilang dito ang 15 mobile kitchens, 2 water tanker trucks, 1 reach truck at 2 forklifts. Ayon kay Gatchalian, mahalagang proyekto ito upang hindi na lamang preserved goods o food packs ang may bibigay sa mga pamilya sa tuwing nasa evacuation centers sa mga ito. Halimbawa na lang dito ang mga nananatiling apektadong pamilya sa pagsabog ng Mount Canlaon. Siyempre hindi pwedeng laging preserved food at nasa food packs lang yung kinakain nila.
So nagsiset up sila ng community kitchen para fresh yung niluluto, and now makakatulong na itong mga mobile kitchen natin para ma-augment yung pagkain ng mga nasa evacuation center na fresh naman yung kailangan. Kaugnay nito, in-inspection din ni Gatchalian at ang senador na si Joel Villanueva na isa sa partner ng DSWD ang iba pang disaster response vehicles. Samantala, bago nito ay nakapagpamahagi na rin ang DSWD ng 11 forklifts sa iba't ibang field offices ng ahensya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ibinida naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kagamitan nitong kayang mag-detect ng deepfake o yung mga gumagamit ng Artificial Intelligence o AI para gayahin ang kilos o boses ng isang tao, lalo na gamitin sa panloloko. Ang mga detalye tinutukan ni James Galange. Ibinida ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nakagawa na sila ng isang software tool na may kakayahang matukoy kung ang isang video ay AI-generated o deepfake. Sa ginanap na pagdinig ng kamera kontra fake news, inihayag ni cybersecurity analyst Marco Reyes na sa pamamagitan ng kanilang dinevelop na tool, maaari nang matukoy kung ang isang video ay peke sa loob lamang ng 30 segundo. Kapag natukoy na ito ay deepfake, lalabas ang pulang X sa kanang ibabang bahagi ng computer screen. Anya, maaaring i-install ang software na ito sa mga computer at magamit tulad ng isang antivirus program. Sa ganitong paraan, posible itong makatulong sa pagbuo ng isang mas malawak na komunidad ng fact-checkers na lalaban sa pagkalat ng fake news. Gayon din na maaaring gamitin ng gobyerno kontra sa mga online scammer. Ayon naman kay DICT Secretary Ivan Uy, kasalukuyang nasa proseso na ng pagkuha ng lisensya ang software upang maging accessible sa publiko. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Naghahanda sa mga paparating na torneo para sa 2025 si WPA World Champion Rubilin Amit. Nakatakdang lumahok ang 43-year-old Q artist sa Las Vegas Women's Open na gaganapin sa Nevada, USA ngayong buwan. Para sa balitang sports, iatid yan ni Mili Borja. Naghahanda na si WPA World Champion Rubilin Bingkay Amit sa mga lalahukan nitong billiards tournament para ngayong taong 2025. Unang sasalang ang 43-year-old Q artist sa Las Vegas Women's Open na gaganapin sa Nevada, USA mula February 25 hanggang March 1. Ang naturang torneo ay lalahukan ng 64 na manlalaro sa main draw para sa nakatayang $75,000 guaranteed prize. Pagkatapos nito, sasabak din si Amit sa Las Vegas VIX Doubles kung saan niya makakatambal si 2010 WPA World 9-Ball Championship King na si Francisco Django Bustamante. Magugunitang nito lamang Enero, kabilang sa mga major awardees si Amit sa 2024 PSA Awards Night. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Pinay vlogger na si Niana Guerrero, finalo ni BTS J-Hope sa TikTok. At Rihanna, kabilang sa upcoming Smurfs movie. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Pre-reveal, sana all at how to be you po. Iyan ang hirit ng netizen sa social media personality na si Niana Guerrero matapos itong i-follow sa TikTok ng BTS member na si J-Hope. Sa Instagram story, shinare ng 19-year-old Filipina content creator ang screenshot na isa siya sa 5 accounts na fina-follow ng K-pop superstar, sabay sabing that's crazy. Magugunita na nito lang January ni-launch ni Hobie ang kanyang personal TikTok account. Pero bukod sa Sunshine, ang Bangtan Boys na nakatakdang mag-concert sa Pinas sa Abril, nauna na ring finalo si Niana Guerrero ng youngest member ng BTS na si Jungkook noon pang 2023. Samantala sa iba pang balita. Hey everyone, I'm Rihanna and I play Smurfette in the new Smurfs movie and I can't wait for you all to see it this summer. Kabilang sa cast ng upcoming Smurfs movie ang award-winning singer na si Rihanna.
Si Riri, boses sa likod ng girly and feisty na si Smurfette. And me, the coolest Smurf in the whole village. Sa isang bahagi nga ng trailer, ginamit ang hit song Don't Stop the Music na magkaroon ng dance party ng Smurfs sa kanilang village. Pero bukod sa pagiging boses sa isa sa mga karakter ng animated film, may i-release rin daw na new songs ang singer na magsisilbing OST ng movie. Nakatakdang ilabas sa big screen ng Smurfs sa Hulyo. Para sa DZRH TV, ito pa rin Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang ngumiti at maging masaya. Kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.